Napanood nyo na ba to? 4, 3, 2, 1. Pero bago ang lahat, shoutout muna kina Latagaw Motovlog ng Eastern Samar, Otaner Mangkaw ng Akatski, Anonymous 19000, Natreliano at Adelmo Lepitin. Maraming salamat mga buddy. Nagsimula ang kwento, eksakto kung saan natapos ang naunang bahagi ng pelikula at habang dumadating ang mga pulis sa nasusunog na ari-arian ng Ledomas family ay nakita si Grace na nakaupo sa harap ng hagdan habang tahimik na naninigarilyo. Subalit makalipas lang ang ilang sandali ay labis itong napagod at nawala ng malay kaya't agad siyang dinala ng mga paramedic sa ospital habang sinisikap siyang patatagin. Habang wala itong malay ay dumaloy sa isipan niya ang mga alaala ng kanyang nakaraan, kabilang na ang mga traumatikong pangyayaring na dinanas niya sa kamay ng kanyang mga biyenan. At sa huli ay nagkamalay na rin si Grace. Ngunit tila nagbago ang ihip ng hangin nang tuluyan siyang magising at natuklasan niyang nakaposa siya sa kanyang kama kung saan agad siyang hinarap ni Detective Bassett na nagsimulang magtanong sa kanya tungkol sa sunog. Sa kadahilan ng natagpuan ng mga autoridad ang mga bangkay nina Daniel at Becky sa naturang gusali at napansin din nila na ang dugo sa wedding dress ni Grace ay hindi sa kanya at wika pa nito na marahil ay may kinalaman si Grace sa pagkamatay ng buong pamilya. Hindi nagtagal ay dinalaw si Grace ng kanyang kapatid na si Faith na matagal na niyang hindi nakakausap sa loob ng maraming taon at sa sandaling lumabas ang detective ay nangako ito kay Grace na babalik pa ito para sa buo niyang pahayag. Habang nagkukuwentuhan ng magkapatid ay isinalaysay ni Grace ang lahat ng pinagdaanan niya sa pamilyang Ledomas, kung paano siya nakaligtas sa gabing yon, kung saan nasaksihan niya ang nakakatakot na ritual at ang kakaibang presensya na naramdaman niya. At sa kabila ng pakikinig ni Faith sa kanyang kapatid ay lubos pa itong nahihirapang tanggapin ang paliwanag ni Grace sa kadahilan ng may kinalaman ito sa supernatural na bagay na hindi niya masyadong pinaniniwalaan. Ngunit sa huli ay sinabihan siya ni Faith na kung anuman ang totoong nangyari sa kanya ng gabing yon ay maaari pa rin niyang harapin ng seryosong legal na kahihinatnan niya na pagkakakulong. Samantala, may isang may sakit at matandang si Chester Danforth ang nakaalam tungkol sa pagkatudas ng pamilyang Ledomas at sa pagkaligtas ni Grace, kaya't agad niyang inabisuhan ang iba pang makapangyarihang pamilya na konektado sa iisang lihim nilang samahan at naging hudyat kung sino ang bagong mamumuno. Di nagtagal nang tinawagan niya ang kanyang kambal na anak na sina Ursula at Titus dahil inaasahan nilang sila na ang magmamana ng kontrol sa kanilang samahan. Ngunit pinatunayan ni Chester na hindi magiging ganun kasimple ang mga bagay. Subalit buo na ang pasya nitong panatilihin ang kapangyarihan ng dalawa sa loob ng pamilya at iginiit na kailangan nilang sundin ang mahigpit na tradisyon. Kalaunan sa isang nakagugulat na sandali ay inutusan niya ang kanyang mga anak na tapusin ang kanyang buhay at tinupad ng mga ito ang huling kahilingan ng matanda. Samantala, habang iniiskortahan ni Detective Bassett si Grace para sa karagdagang pagtatanong, ay may biglang umatake sa kanya at lubhang nasugatan ang detective. Dahilan upang nagkagulo sa loob ng ospital at agarang napatkbo sina Grace at Faith para sa kanilang kaligtasan. At habang sinusundan sila ng nagngangalang Bill, ay nagawang makuha ni Grace ang baril ng detective at nang makita sila nito, ay agad na sinubukang barilin ito ni Grace. Ngunit nagawa lang siya nitong mahuli at sinubukang sakalin upang maangkinin ang kapangyarihan at maging susunod na pinuno sa pamamagitan ng pagpatay kay Grace. At habang sinasakal siya ni Bill ay may hindi inaasahang nangyari ng bigla itong sumabog na lubos namang ikinagulat at nagpatakot kay Faith. At pagkatapos ay mabilis na kinuha ni Grace ang susi mula sa bumagsak na detective at inunlock ang kanyang posas upang makalaya. Pero bago pa sila tuluyang makatakas ay dumating ang isa pang grupo na gustong pumatay sa kanya, kung saan nagpakawala ang mga ito ng gas na naging sanhi upang mawalan ng malay ang magkapatid. At nabunyag na si Bill ay lumabag sa isang malaking alituntunin ng samahan dahil sa pagtatangka na nitong patayin si Grace bago pa man opisyal na magsimula ang laro. At dahil sa paglabag na yon ay pinarusahan siya sa paraang tumatak din sa kapalaran ng buong angka nito. Lumipat ang eksena kina Titus at Ursula kung saan ginambala nila ang naturang kasal ng dalawang
dalawang kasapi nila sa samahan dahil malinaw sa kanila na inuuna lamang nila ang sarili nilang agenda kaysa sa kaguluhang idinulot nito. Hindi nagtagal ay nagtipon na ang ilang makapangyarihang pamilya sa Danforth Estate at casino kung saan dumating si Ignacio kasama ang kanyang dalawang anak, kabilang na si Francesca, na malinaw na may personal na galit kay Grace dahil sa nakaraan nito kay Alex. At pagkatapos ay dumating din si Chenchin kasama ang kanyang pabayang anak na kamukha ni Mr. Longbomb, habang sina Madhu at Varag naman ay dumating kasama ang asawa nito. Maya't maya ay dumating na sa pagpupulong ang lawyer ni Mr. Label, kung saan ipinaliwanag nito ang sitwasyon ni na Grace at Faith at pinaalam sa mga kalahok na nakaligtas si Grace sa naunang tradisyon ng pamilyang Ledumas, kaya't ngayon ay nakatali na ito sa kanilang harapan upang maglaban para sa kapangyarihan at kontrol. At sinabi ng lawyer na kung sino ang unang makakatudas kay Grace ay siya na ang mamumuno sa kanilang samahan. Noong una ay tumanggi si Grace na makilahok sa kapaliwan ng mga miyembro ng kulto, ngunit nang tinangkang patayin ng mga ito si Faith ay wala na itong ibang pagpipilian kundi makilahok sa pamilya. Subalit lalo pang tumindi ang tensyon nang makaharap ni Francesca si Grace at mapag-aalaman na ex niya pala ang napangasawa ni Grace na si Alex, kaya't paulit-ulit niyang pinaratangan si Grace na mang-aagaw ng jowa. Hindi nagtagal ay muling pinatumba ang magkapatid at dinala sila sa isang golf course kung saan binigyan sila ng maikling palugit upang makalayo bago magsimula ang tradisyon ng mga kulto. At habang naghahanda ang lahat ay makikita na walang balak maglaro ng patas ang kambal dahil palihim na sinabutahin nila Titus at Ursula ang iba nilang katunggali sa pamamagitan ng pagkakait ng access sa mga sasakyan upang magkaroon sila ng kalamangan, samantala nang nagkamalay na sina Grace at Faith ay agad nang tumakbo ang dalawa patungo sa kakahuyan. Kasabay rin nito ang pasisimula ng mga pinuno ng kanya-kanyang pamilya, ang pagtugis kina Grace kasama na sina Titus, habang ang ibang member naman ay nagmamasid lamang sa pamamagitan ng surveillance. Kaya naman ginawa ni na Grace at Faith ang lahat upang makatakas sa mga loko, ngunit kalaunan ay natuntun din sila sa pamamagitan ng isang drone na kinukontrol ni Chen. Ngunit nang makita ito ng kambal ay binaril nila ito at agaran na rin nilang hinabol si Grace. Ngunit kalaunan, habang nagtatago ang magkapatid ay nahuli sila ni Titus kung saan muntik pang mapatay nito si Grace, ngunit mabilis namang nakaatake mula sa likod si Faith, kaya't muli silang nakatakas kina Ursula at Titus. At dahil sa kabiguang mapatay ang dalawa ay sinisi ni Ursula si Titus, dahilan upang nagdulot ito ng tensyon sa pagitan ng kambal na nauwi sa matinding pagtatalo. At nang mapunta naman sina Grace sa golf ground ay nakita naman sila ni Ignacio, kaya't agaran sila nitong pinagbabaril mula sa malayo gamit ang isang sniper rifle. Ngunit dahil sa kawalan niya ng kasanayan ay paulit-ulit din itong nagmimintis, at nang makatago sina Grace ay nakaisip ng matalinong paraan si Faith kung saan nilinlang nila si Ignacio sa pamamagitan ng pagpapausok ni Faith ng propane. Subalit bigla namang dumating ang nakamaskarang si Viraj upang tudasin sina Grace, ngunit ilang saglit lang ay nagawang mapatamaan ni Ignacio ang isang tangke ng propane, dahilan upang ito ay sumabog. At sa kabutihang palad ay bago pa man ito mapatamaan ay nagawa ng magkapatid na makalayo sa pinangyarihan, ngunit nagdulot naman ito ng malubhang pagkasugat ni Grace sa kanyang braso, habang si Ignacio naman ay nag-aalala sa kalagayan ni Viraj dahil sa pagsabog. At nang makatayo ito ay tila nabunutan ng tinik si Ignacio sa lalamunan dahil buhay pa rin ang loko, at sa gitna ng kaguluhan ay nagawang makatakas ni na Grace at Faith at nakahanap ng pansamantalang mapagtataguan sa kakatapos lang na kasalan. At habang tinatanggal ni Faith ang nakabaong bobog sa braso ni Grace ay biglang nilang naramdaman ang presensya ni Viraj na humahanting sa kanila. Subalit bago pa man sila matuntun ng loko ay nakakita ang magkapatid ng isang circular saw, dahilan upang agaran nilang pinutol ang pusas na nakatali sa kanila. Gayon pa man, ang ingay na nalikha nila ay nakakuha ng atensyon kay Viraj hanggang sa natuntun sila nito. Ngunit nang natagpuan nito ang ingay na naririnig niya ay wala na rito ang dalawa, at ilang saglit lang ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake ang magkapatid at nauwi ang mga ito sa isang brutal na labanan. At sa kabila ng kanilang pagsisikap ay unti-unting nakuha ni Viraj
ang bentahe at muntik na niyang mapatay si Grace. Habang masaya naman itong pinapanood ng kanyang kapatid na si Madhu at nang handa na nitong patayin si Grace, ay muli na namang umatake si Faith mula sa likod at agaran nilang ikinulong ang Luko sa loob ng isang industrial washing unit at sabay pinaandar ni Grace ang makina dahilan upang magsimulang magsinglapnos ang mga balat nito. At nang huminto ang makina ay dito nasaksihan ni Madhu ang kinahinatnan ng kanyang kapatid at unti-unting nakaramdam ng matinding takot dahil alam niyang siya na ang susunod na kakatawan sa kanilang pamilya kapag ipinatawag. Ngunit sinubukan ni Madhu na takasan ang kapalaran na yon sa pamamagitan ng pagbibitiw sa pwesto at pagpasa ng pamumuno sa kanyang asawang si Martina. Kaya naman pinagalitan siya nito dahil sa kanyang kaduwagan. Ngunit dahil sa mga umiiral na patakaran ay wala itong ibang magagawa kundi tanggapin ang tungkulin na dapat ay nasa kanyang asawa. At upang makahingi ng tulong ay sinubukan nilang kunin ang cellphone ni Viraj. Kaya't agarang tumawag si Grace ng mga pulis para humingi ng saklolo. Ngunit makikita na kontrolado pala ng kambal ang lahat ng linya ng komunikasyon upang harangan ang anumang tulong mula sa labas. At upang malinlang ni Ursula si Grace ay inutusan nila ang magkapatid na magtungo sa main gate ng mansyon upang mapilitan ang dalawa na lumabas sa kanilang pinagtataguan. Subalit bago pa man sila makalayo ay hinarangan sila ni Chen gamit ang kanyang espada. Ngunit hindi siya naroon upang hindi tsugiin sina Grace kundi mag-alok ng isang kasunduan at nagmungkahi na may isang paraan upang matigil ang larong ito sa pamamagitan na kung papayag si Grace na makasal sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang anak na si Mr. Longbomb, dahil malilipat ang kapangyarihan sa panig ni Chen at maililigtas ang buhay nilang dalawa. Ngunit agad na tinanggihan ito ni Grace dahil itsura pa lang nito ay mukhang wala nang magagawang mabuti at bukod pa roon ay ayaw niyang itali ang kanyang sarili sa madilim na sistema ng kanilang samahan. Habang tumitindi ang tensyon ay biglang sumulpot si Ignacio at agaran sila nitong tinangkang patayin. Subalit habang pinipilit ni Chen si Grace na pakasalan ng kanyang anak ay sinubukan namang lumapit ni Ignacio sa kanila, ngunit mabilis na nakaisip ng paraan si Grace kung saan kinontrol niya ang kamay ni Chen na may hawak na espada at agaran itong itinarak sa lalamunan ni Ignacio na agaran nitong ikinamatay, na nagdulot naman ng problema kay Chen dahil malinaw na ipinagbabawal sa mga tuntunin ang pag-atake ng mga pamilya sa isa't isa. At dahil dito, ang buong lahi ni Chen Xin ay nakatanggap ng parusa at bigla ang sumabog kasama na si Mr. Longbomb. At nang sila ay makatakas ay tinahak ni na Grace at Faith ang daan patungo sa main gate dahil sa pag-aakalang totoong mga autoridad ang kanilang nakausap. Ngunit pagdating nila ay nakita nilang wala man lang naghihintay na pulis sa labas ng mansyon at napagtantong na setup lang ang lahat. At nang tinawagan na nila ang kambal kung nasaan sila ay agad na nagtungo ang mga tanga sa main gate. Ngunit biglang lumitaw sina Grace at Faith mula sa likuran at binantaan si Titus. At habang tinututukan ni Faith si Titus ay pinilit nilang tanungin si Ursula kung papaano buksan ang gate at kung hindi ay tutudasin nila si Titus. Ngunit nanatiling tahimik lang si Ursula at pinahintulutang tsugiin na lang si Titus na labis naman nitong ikinagalit sa kanyang kambal. Ngunit ilang saglit lang ay tila nabaligtad ang sitwasyon nang magawang makuha ng kambal ang kontrol hanggang sa may lumitaw na mga ilaw ng sasakyan sa malayo at mabilis na nagmamaneho patungo sa kanila. At dito mapag-aalaman na ito pala ay si Martina na handang bumangga sa kanila. Ngunit sa halip ay binangga niya lang ang gate upang makatakas sa palarong pangkupal, dahilan upang nagkaroon ng panibagong labanan sa pagitan ni na Grace at Ursula. At nagsilbi itong sapat na gambala para makatakas si Faith at sumubok na humanap ng tulong, habang naiwan namang mag-isa si Grace na nakikipagbuno sa walang tigil na pag-atake ni Ursula, hanggang sa lubhang nasugatan si Grace at muntik na itong mamatay. Ngunit sa huling sandali ay bumalik si Faith at iniligtas ang kanyang kapatid mula sa panganib at muling nakatakas ang dalawa ng magkasama. Kalauna nang makita ni Ursula at Titus na muling nakatakas sina Grace ay dito na nagbago ang turing ni Titus sa kanyang
kambal. At nang maglaon ay nakahanap ang dalawa ng pansamantalang mapagtataguan kung saan tinanggal ni Grace ang bagay na bumaon sa kanyang braso habang tinitiis ang matinding sakit, at dahil sa sobrang frustrasyon ay tinanong niya si Faith at kinuwestiyon kung bakit hindi pa ito tuluyang umalis hanggang sa mauwi ang mga ito sa pagtatalo, at naiwan si Grace na mag-isa sa mesa. Ngunit nang mapagtanto ni Grace na nasa panganib ang kapatid ay agad niya itong sinundan, subalit bigla namang lumitaw si Francesca at sinubukang pasabugan ng RPG. Ngunit dahil sa katangahan niya ay baliktad ang pagsabog nito, kaya't inatake na lang niya si Grace sa manumanong labanan, habang si Faith naman ay inatake ni Titus at paulit-ulit na ginulpi. Kalaunan, habang patuloy na naglalaban ang mga bebot ay aksidente nilang masprayhan ang kanilang mata na pansamantalang ikinabulag nila at nagpahirap sa dalawa na malabanan ang isa't isa. Ngunit nang luminaw muli ang paningin ni Grace ay nagawa niyang mapatumba si Francesca gamit ang keyboard piano hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa kabilang eksena naman ay patuloy pa ring nakikipaglaban si Faith kay Titus para sa kanyang buhay, at maglaon ay muling nakialam si Ursula, hindi para iligtas si Faith kundi para gamitin ito laban kay Grace, at nagpasya silang gawing bitag si Faith para mapalabas nila si Grace. Kaya't agaran nilang tinawagan si Grace at ibinunyag ang kanilang kinaroroonan, at habang nagwawala sa kawalan ay nakakita si Grace ng shotgun at agarang sinabit ang mga bala nito sa kanyang mga balikat gaya ng naunang pelikula, at inihanda ni Grace ang kanyang sarili para sa matinding labanan. At nang nagkamalay si Francesca ay muli itong nagtangkang umatake kay Grace, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagatubili si Grace na tuluyan na niya itong tinudas. At pagkatapos ay sinundan ni Grace ang boses ni Faith hanggang sa makarating ito sa kinaroroonan ng kambal, at pagpasok niya sa silid ay nagawa siya ng mga ito na maambush, ngunit bahagya siyang nakaiwas at nakapagkulong sa isang silid. Subalit mabilis na nagbago ang ihip ng hangin nang itutok ni Titus ang baril kay Faith, dahilan upang naisip ni Grace ang isang desisyon na magliligtas sa kanila, at dahil wala ng ibang paraan ay gumawa si Grace ng isang desperadong hakbang at inalok niyang pakasalan si Titus para ibigay ang eksaktong gusto nitong kapangyarihan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Titus dahil nagagandahan rin ito kay Grace. Paldo ang luko. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang mga paghahanda para sa kanilang kasal, at habang ikinakasakatuparan ang lahat ay lihim na inamin ni Ursula kay Grace at sinabi na matagal na niyang alam kung gaano talaga kadelikado ang kanyang kambal, at gumugol siya ng maraming taon para subukang pigilan ito. Ngunit sa kasamaang palad ay narinig ni Titus ang kanilang pag-uusap, at sa isang nakapangingilabot na pagkakataon ay nalingat siya sa sarili niyang kapatid, at walang pag-aalinlangang tinapos ang buhay ni Ursula sa harapan ni Grace. Mayat maya pa ay nagtipon na ang mga natitirang member ng mga ungas para sa seremonya, at pinangunahan ng abogado ang ritual na pinagtibay ng isang sumpa sa dugo at isang simbolikong sakripisyo ng mga kambing para kay Satanas. At nang maayos na ang lahat ay opisyal nang ikinasal sina Grace at Titus. Ngunit hindi rin naman nagtagal ang sandaling iyon, at habang sinusubukan ni Titus na ipatupad ang kanyang kontrol ay biglang binaliktad ni Grace ang sitwasyon, kung saan kumuha ito ng isang patalim malapit sa altar at agaran itong isinaksak kay Titus. At dahil walang panuntunan na nagbabawal sa pag-atake sa loob mismo ng pamilya ay sinamantala ni Grace ang pagkakataon at kinuha ang singsing mula rito bago sinipa sa balon kung saan nilalagay ang mga bangkay na kanilang sinakripisyo sa mahabang panahon na siyang nagtapos sa kapangyarihan ni Titus. At sa tulong ni Faith ay idinispatsa nila ang bangkay nito, at sa wakas ay nakuha na nila ang kontrol ng mga ungas, at nang hawak na niya ang autoridad ay gumawa si Grace ng isang matapang na desisyon na sa halip na yakapin ang natamo nitong kapangyarihan ay ipinahayag nito sa mga member na ayaw niyang maging bahagi ng madugong tradisyon ng konseho, at tumanggi siyang ipagpatuloy ang siklo na binuo ng mga loko. At ilang minuto na lamang bago magmadaling araw ay itinapon ni Grace ang singsing at iniwan ang posisyon para sa sinumang desperadong kumuha nito sa balon. At dahil sa kagustuhang makuha ang kapangyarihan ay nagdulot ito ng agarang kaguluhan sa mga ungas, at ang mga natitirang miyembro na naudyok ng kasakiman at kagustuhang mabuhay ay nag-away-away sa isang madugong labanan para makuha ang singsing, at sumiklab ang karahasan habang nagkakawatak-watak ang mga alyansa, at ang lahat ay naglalaban para lang sa kapangyarihan. Habang pinapanood lang nila Grace at Faith ang lahat
lahat ng nangyayari at agarang naglakad papalabas ng altar at nang sa wakas ay sumikat na ang araw ay dito na naubos ang oras para sa mga ungas at nagsimula ng maganap ang kanilang malagim na kinahihinatnan sa kadahilanang ang mga taong nakatali sa kasunduan ay sunod-sunod na namamatay at hindi matatakasan ang kanilang ginawang tadhana at ang kinalabasan ng kanilang mga kapulpulan kung saan ang misteryosong figura na nasa likod ng lahat ay panandali ang nagpakita muli kay Grace at tahimik na kinikilala ang pagkakaligtas ng magkapatid sa mga ungas at nang matapos ang matinding pagsubok ay pinayagan na sila ng abogado na umalis at tuluyang nakalaya sa tradisyon. At habang naglalakad papalayo sina Grace at Faith mula sa bangungot na iyon ay sinama nila ang isang kambing na sana isasakripisyo sa kanilang kasal at matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay pinili ng magkapatid na magkasundo at magsimulang muli at iniwan ang kadiliman ng mundong iyon ng habang buhay. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong topic o movie recap ay huwag kalimutang bisitahin ang aking channel para lalo pang maubos ang oras mo at syempre ay paki-like, share, and subscribe mo na lang para sa susunod pa nating na mga recap. Maraming salamat, take care always.